gusto ko munang batiin si Jean Ninja na bagong dating, si Ma'am Luz Viminda, syempre ang aking manang Trexie, and si Sailor 389. Ayan. So shoutout po sa inyo, no? Kung di pa kayo nakapag-like, mag-like na po kayo, baka mag-like pa po yung iba. At syempre dun sa mga gusto mag-share, pag trip nyo yung natin, mag-share. And of course, huwag nyo kalimutan mag-comment dun sa comment section. Kung binabasa namin yung comment section nyo, ha? Kung gusto nyong magsisigaw doon, magmumura. Huwag na magmura kasi para kay Cindy 30 niyan. Anyways, proceed na tayo dun sa panibago nating topic, ha? Ito ang ating panibagong topic. Ayan, Mayor Biko po, no? At welcome sa isa na naman nating live stream. Hindi, pero pag-aaralan natin kung paano yung magiging smooth, mas smoother yung transition, no? Para talagang parang news talaga, di ba? Oh, ito sabi rito. Ombudsman naglunsad ng motu proprio investigation sa pasabog ni Saldico. Saldico, na naman. Sabi rito, inaabangan kong aabot kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang investigasyon ng Office of the Ombudsman matapos ang pasabog ni Ako Bicol Party List Representative Saldico. Inihayag ni Ombudsman na Jesus Crispin Boying Rimulya na paiiralin ng anti-graft body ang motu proprio investigation sa lahat ng individual na idinawit ni Ko sa kanyang revelation video na kinabibilangan ng kasalukuyang Pangulo. Gayunman, iginiit ni Rimulya illogical ang paratang ni Ko na may insertions kung saan umano'y nakinabang ang Pangulo. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang lawak ng katotohanan ng aligasyon. Para newscasting at its finest. Hindi, magpapalit na ako ng karakter dito. Sa tingin ko si PBBM na lang ako. BBM pala. Bukas, mag-BBM na lang. Eto, sabi rito. Si PBBM, mukhang makakarating daw talaga kay PBBM. So expected na yan ng ating mahal na ombudsman, no? Syempre, admin yan. So atin yan, no? And kanina nga may kausap ako mga loyalista and they were of course, yun yung sabi nila, no? Na si Boying is really living for his legacy, no? And I think he's taking this opportunity para gumawa, no, ng mas maganda or makatulong sa bayan talaga. So kung maaalala nyo, even Boying Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya, talagang he's counting the days of him spending as yung time being spent as a ombudsman. So I think for now mga nasa 4 na siya, no? 4 na linggo. And I'm pretty sure he's counting it. Kasi 'di ba? Sabi niya, 2 linggo na ako dito and I think marami na dapat ang mas nangyari. Second life na niya yan. Ayan. So, ako din naman, dapat hindi na kayo rin magulat, no kung talagang aabot yan kay PBBM. Marami silang gagawin para at least, at marami silang gagawin na mga propaganda para maidikit, no, sa ating mahal na Pangulo ang kontrobersiya, no, pagdating diyan sa flood control projects na medyo maanomalya, no, yung ghost projects, substandards na mga proyekto, no, na kung saan imbis na ikabuti ng ating mga mamayan, yan pa yung mismo nagiging dahilan para ikapahamak nila. 'Di ba? So eto nga, no, iimbestigahan na si Saldico, kaya
hindi lang yung si Saldico kundi yung ginawa niyang pasabog, no? And I think we had our own exposition pagdating dun sa mga ginawa ni Saldico. I think pinakita ko na sa inyo, no? Yung kotse. Kasi marami nagtatanong sa akin, tingnan ko nga kung pinakita ko na ba yun? Yung kotse ni nandun sa video na kinuha niya. And then kung maalala nyo, maraming nagsasabi na parang conduction code daw yung yung pinapakita doon. And parang sa Davao daw yung pagkakasabi. Pero ito kasi nung ako inimbestigahan ko yung kotse, ito yung nakita ko, no, kung ano siyang, kung yung kotse is Aston Martin MC20. So ayan siya. And ito hinighlight ko kung ano yung mga, so ito siya pag wala yung highlights para at least medyo mas makita nyo. And then kaya ko naman pinapakita to kasi ito yung part ng iimbestigahan ni ng gagawing team, no, para dun sa motu proprio na investigation sa pasabog ni Saldico. So ito yung hinighlight natin dito. Ito yung parang hangin dito ng fender, yung butas dito. Yan. So yan yung distinguishing factor, no, diyan sa sasakyan na yan ng Aston Martin. Tapos ito yung logo, and then logo is yun nandun din. And then yung salamin niya, yung mata, yung gulong, ito yung gulong, then yung side mirror niya, siyang siya. Tapos yung parang indentation dito sa gilid, yung fender, yan din. So, and then, asa pa ba? Yun na. So, yan na, sure tayo dyan kasi kung makikita nyo, we start with PBBM. Kung makikita nyo, ito talaga yung distinguishing factor dyan. Yung pinaka pasukan ng hangin dito. Ayan, sa fender niya. So yan. No? Wala naman tayong masyadong maipapakita na rin doon kasi imbestigahan naman na. So, air intake. Ayun. Pasukan ng hangin. Air intake. Ito naman, oh. Tinagalog ko na nga eh. Di ba? So, yun yung kotse na yun na wala naman tayong ibang pwedeng puntahan kung sino, di ba? Wala tayong pwedeng tanungin na iba. Okay. Shout out. Mr. Sam Versosa. Shout out sa'yo. Hindi kasi si Sam Versosa yung owner ng Aston Martin Philippines. So, ayan. Pwede naman siguro tanungin kung sino. Kasi ang alam ko, nung launching niya nung 2022, hindi ko maalala. I think it was 2022. Nung nilaunch siyang yan. And nung 2022, so nilaunch siya nung 2022. And then tatlo lang yung inilabas dito sa Pilipinas, sold out kagad even before matapos yung launch. And ayun. So alam na kagad natin kung sino, 'di ba? And all throughout, I think it was 50 pieces lang yung inilabas. So yan. Okay, so ayan, Secretary Boying Rimulya, pasok. So hindi, maganda yan maganda, imbestigahan na. Kaya yung mga nagko-call out, yung mga nananawagan pa na umuwi si okay na, relax na lang kayo dyan at iniimbestigahan na yan ni Secretary Boying Rimulya, Ombudsman Boying Rimulya at yan.